mula sa himpilan ng mga tagapaglingkod ng bayan, maghahatid ng balita at impormasyong maaasahan. Serbisyong pampubliko ang laging tugon. IBA News Patrol. IBA News Patrol. To be led by Commander Lieutenant Colonel Sylvester Ashen Jr. together with his incident management team in the province of Bukidnon. They do this for the operational briefing at Command Post Capital Compound, Malaybalay City, Bukidnon to celebrate this Kaamulan Festival 2024. They tighten implement the safety of everyone. For further information, reporting from Capitol Grounds, Malaybalay City, Miss Anisel Jean Dalion. Yes, Christian, no, I am here live at Kaamulan Ground, Malaybalay City, Bukidnon. The incident management team headed by Lieutenant Colonel Sylvester Ashen Jr. ensure the peacefulness of everybody. And as we can see here, maayos ang daloy ng trapiko. Basura naman ay nakalagay sa tamang lagayan. Bawal rin magdala ng mga hard drinks. Malalaki yung mga signage inside the Capitol para hindi ka maligaw. At marami pang iba na ikabubuti sa lahat kaya we can really enjoy this big event. Nakapwesto din sa may gilid malapit sa ground mga rescue teams and ambulance kung sakali mang may emergency na magaganap. Naka-alerto ang buong sakop ng kapulisan sa kung sakaling may mga sakunang mangyayari. Kapila na gid ko naglaag diri sa Kamulan, kauban sa akong pamilya. So akong ikaingon, wag gid kay angay kabalaka no, kay safety ang mong lugar tungod sa seguridad dili patuman sa mga kapulisan ug mag-enjoy pud ka sa mga talan-awon. Sa ngayon, Christian, no, ay katulang araw na mula nang nagbukas ang Kaamulan Festival 2024 at wala pa namang naiulat na masamang nangyari sa kasalukuyan. Masaya, mapayapa, makulay at nakakabusog ang selebrasyon ng Kaamulan 2024. Balik sa iyo, Christian. Thank you for that information, Miss Anisel Jean Dalion. Milyon-milyong Pinoy sa ibang bansa ang inaasahang makikinagang sa internet voting para sa 2025 na term of election. Paglilinaw naman ng COMELEC, pinapayagan ng batas ang online voting sa kabila ng agam-agam ng ilang senador. Nasa balitang yan si Adrian Lilagan. Tuloy pa rin ang itinutulak ng Commission on Election ang internet voting para sa mga Pinoy sa ibang bansa. Kung ito ay matutuloy sa 2025 election, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng online voting sa bansa. Bukod sa mga Pinoy sa ibang bansa, target din ito ang mga seafarer na aabot sa 300,000. Pinapayagan lamang sila makaboto basta meron silang gadget at internet. You don't need to be in the embassy or the consulate nung lugar o nung bansa kung nasaan ka. Basta registered ka sa seafarer at nagpa-register ka as an overseas voter, then pwede ka makaboto. Paglilinaw din ng COMELEC kahit walang batas na maipasa para sa online voting, sumusunod pa rin daw sila sa mandato ng saligang batas. Nauna kasi sinabi ng mga senador na kailangan muna magkaroon ng batas sa internet voting. Yung batas na ito, hindi po pinoprohibit ang COMELEC na mag-venture sa other mode. Basta magre-report ka lang sa Kongreso. Nakatakdang gamitin ang internet voting sa mahigit 75 bansa. Meron pa ring botohan sa embahado o konsulado at pwede pa rin ipadala ang boto sa liham. Meron kasing 17 bansa ang pinagbabawal ang internet voting, gaya ng Russia at Israel. Nakatakda ang second round ng bidding para sa provider na hahawak sa internet voting sa Abril. Ito ay matapos magkaroon ng failure of bidding sa dalawang kumpanya nagsumite ng dokumento para sa online voting nitong Pebrero. Nagbabalita Adrian Lilangan. Balitang sports naman tayo. Kasalukuyan naghahanda ang Arnes player na Valencia City Bukidnon para sa nalalapit na regional meet ngayong taon. Nakatutok sa Adrian Lilangan. Po tayo ngayon live sa Mailag Valencia City Bukidnon at nakikita po natin sa ating likuran na puspusan nga po ang paghahanda ng mga player para sa gaganaping regional meet ngayong taon.
Patuloy sa pag-iensayo ang isa sa mga pambato ng Bukidnon sa larangan ng sports na arnis na si Jasmine Agan. Ito'y dahil siya ang isasabak sa darating na regional meet ngayong taon na gaganapin sa Camiguin ngayong Mayo 2024. Bilang isang coach, anong klaseng paghahanda ang ginagawa niyo para sa regional meet ngayong taon? Bilang isang coach, ang paghahanda na ginawa ko para sa darating na regional meet ngayong taon, plano ng training program para sa mga atleta. Kung sila ay maging malakas, mabilis, maliksi, matibay at maging aktibo sa oras ng laro nila. At isa pa na paghahanda na ginawa ko ay pagpaplano din ng nutrisyon at pahinga para sa mga atleta upang mapanatili ang kanilang kalusugan at maging sapat din ang kanilang pahinga. Bilang isang arnis player, gaano kahirap ang inibigay sa iyo na training ng iyong coach? Bilang isang atleta, may mga ensayo na talagang napakahirap na binigay sa aming mga coach. Minsan kailangan namin mag-training na mas mahirap na drills kaysa sa karaniwan para mas mapabuti ang aming kondisyon at kakayahan sa aming larangan. Ang mga ensayo ito ay maaaring magdulot ng pagod, kirot at masakit na salita na galing sa aming coach at paghihirap sa katawan at sa isipan. Subalit ito rin ang mga challenge na napapalakas sa amin bilang atleta at nagtuturo sa amin ng determinasyon at pagtitiyaga. Sa huli, nagigita namin ang halaga ng mga ensayo at sakripisyo namin at sa pag-unlad at tagumpay sa aming sports. Nag-uulat, Adrian Lilangan.